Hinamak niya ang ina niyang mahirap sa araw ng graduation hanggang sa i-anunsyo na siya pala ang nagbayad ng buong event. Araw-araw, nagsisimula si Ligaya bago pa sumikat ang araw. Suot ang lumang sombrero, may maruruming guwantes sa kamay, at may matatag na ngiti sa mukha. Itinutulak niya ang kanyang kariton sa mga kalye patungong sentro ng pagre-recycle. Mahigit 20 taon na siyang basurera, kaya kabisado na niya ang bawat kanto ng barangay kung saan maraming karton, saan tinatapon ang mga bote, at kung aling lugar ang sulit hintuan. Para sa karamihan, basura lang ang lahat ng iyon. Pero para kay Ligaya, may posibilidad ang bawat piraso. Wala siyang hiya sa kanyang trabaho. Sa katunayan, buong yabang niyang sinasabi na siya ang pinakamahusay sa ginagawa niya. Habang may bote sa kalsada, may nanay pa ring nakatayo rito. Paulit-ulit niyang biro sa mga kasamahan sa gitna ng mga lukot na kahon at mabibigat na sako. Madalas siyang makakita ng mga kakaibang bagay. Minsan, nakakatawa pa, at ginagawa niya itong katatawanan. Para bang ginagawang magaan ang bigat ng buhay. Sa sentro ng pagre-recycle, mahal siya ng halos lahat, maliban kay Mang Tibor, ang amo. Si Mang Tibor ay isang lalaking palaging may clipboard sa kilikili at laging may hinalang may ginagawang mali ang mga tao. Hindi siya nagpapalampas ng kahit kaunting late, palaging malakas ang boses, at bihirang pumuri. Iniiwasan ni Ligaya ang anumang komprontasyon. Para sa kanya, ang mahalaga lang ay makauwi na may sweldo sa katapusan ng buwan, gaano man ito kaliit. Sa totoo lang, ang kita niya roon ang bumubuhay sa bahay nila. At higit pa roon, iyon ang nagbibigay buhay sa matagal na niyang planong palihim niyang itinatago. Sa simpleng bahay na tinitirhan nila, lumana ang mga kasangkapan at may mga bitak na ang mga pader, pero malinis at maayos pa rin ang lahat. Ang silid ng anak niyang si Arvin lang ang may konting modernong kagamitan. May study table na puno ng libro, may lumang computer, at sa pader, nakadikit gamit ang tape ang diploma niya sa high school. Malapit nang magtapos si Arvin sa kursong abogasya. Siya ang ipinagmamalaki ni Ligaya. Pero hindi ganoon kabalik ang pakiramdam ng anak. Mula pa pagkabata, iniiwasan na ni Arvin ang pagbanggit tungkol sa trabaho ng kanyang ina. At habang tumatagal, naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Para bang ang pagiging mahirap ng kanyang ina ay bigat na ayaw niyang pasanin. Kunwari hindi ito ramdam ni Ligaya. Pero bawat pananahimik ng anak ay sugat na dumadagdag sa puso niya. Gayunpaman, araw-araw pa rin siyang gumigising ng maaga para ipagluto ito ng almusal, labhan ang mga damit, at tahimik na suportahan ang bawat hakbang ng kanyang karera. Ang hindi alam ni Arvin ay sa likod ng bawat boteng pinulot, bawat kahong giniba, may barya siyang itinatabi. Nakatago ang pera sa likod ng isang lihim, nalagayan sa loob ng cabinet ng mga walis. Isa na itong lumang gawi, halos parang ritual na. Buwan-buwan, nagtatabi siya ng kaunting halaga at inuulit sa sarili. Para ito sa anak ko, balang araw, maiintindihan niya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niyang huwag bumili ng gamit para sa sarili, tumanggap ng dagdag na oras sa trabaho, tumanggi sa mga bagong damit, at nang malaman niya kung magkano ang gagastusin para sa graduation ball ng klase ni Arvin, hindi siya nagdalawang isip. Binayaran niya lahat, hindi lang ang bahagi ni Arvin, kundi ang sa lahat ng estudyante. Gusto niya ng gabi na hinding-hindi nila makakalimutan. Higit sa lahat, gusto niyang malaman ng anak na nandoon siya kahit hindi siya mapansin. Nang tumawag ang commit ng event para kumpirmahin ang kabuuang bayad, nakiusap si Ligaya na huwag munang banggitin ang pangalan niya
Hanggang sa araw mismo ng selebrasyon, gusto niyang manatiling tahimik ang kontribusyon niya. Aniya, hindi ko kailangan ng palakpakan. Ang gusto ko lang ay makita ang ngiti ng anak ko sa araw na yon. At kung maaari lang, mananatili siya sa dulo ng bulwagan, tahimik na nakatingin. Para sa kanya, ito ang paraan para matupad ang pangarap na hindi na ibigay sa kanya ng buhay. Ang makapagsuot ng toga, maramdaman na kabilang siya sa isang grupo, at maranasan, kahit hindi direkta, ang ligaya ng tagumpay sa akademya. Wala na siyang ibang hinihiling. Ang gusto niya lang ay makaramdam ng pag-aari, kahit walang salitang binibitawan. Sa bisperas ng graduation, habang inaayos ang kusina matapos ang hapunan, tinanong ni Ligaya si Arvin kung gusto nitong labhan niya ang toga. Matigas ang sagot ni Arvin. Ayos na raw ang lahat, at agad nitong sinabing, magiging maliit lang ang programa, walang espesyal, simpleng bigayan lang daw ng diploma. Dagdag pa niya, hindi na kailangang pumunta si Ligaya. Huwag na raw itong mag-abala, dahil siya man ay wala rin masyadong gana. Habang umiinom ng tsaa sa lamesa, napansin ni Ligaya ang kakaibang tono ng anak. Parang hindi nito gustong makita siyang naroon sa okasyon. Gayunpaman, ngumiti siya at sinabing ang mahalaga ay makatapos ito at susuportahan niya ito kahit hindi siya naroon. Hindi na siya nagpumilit. Mas pinili niyang manahimik kaysa lumikha ng panibagong tensyon sa bahay. Kinabukasan, nagsimula ang araw na parang karaniwan. Maagang gumising si Ligaya, inayos ang mga gamit, at tumuloy sa sentro ng pagre-recycle. Mabigat ang trabaho, katapusan ng buwan, at mas marami ang tambak ng mga basura. Sa kalagitnaan ng araw, lumapit siya kay Mang Tibor. Sinubukang ngumiti at mahinahong nakiusap. Kung maaari siyang umalis ng mas maaga, ipinaliwanag niyang araw ng pagtatapos ng anak niya at gusto niya sanang makarating kahit saglit lang. Hindi man lang siya tiningnan ni Mang Tibor. Diretsong sagot nito, marami raw ding responsibilidad ang iba at nauuna ang trabaho kaysa sa kahit anong personal na bagay. Nang muling sumubok si Ligaya na magpaliwanag, pinutol siya nito at sinabing kung aalis siya, kaltas ang buong araw sa sahod. Walang nagawa si Ligaya kundi huminga ng malalim at bumalik sa trabaho. Nilulunok ang pagkadismaya, mabagal ang takbo ng oras, at nang sa wakas ay natapos ang kanyang shift. Nagsisimula nang lumubog ang araw. Nagmamadali siyang pumasok sa dressing room. Naghugas ng mukha, kinuyumos ang buhok sa likod, at sinubukang linisin ang uniforme gamit ang basang pamunas. Kaunti lang ang naalis. Amoy pawis pa rin siya, may bahid ng alikabok sa balat. Pero hindi na siya nagdalawang isip. Lumabas siyang naglalakad ng mabilis sa mga lansangan. Hawak ang bag na may mga dokumento at isang papel na sulat kamay, ang address ng venue ng graduation party. Samantala, sa isang eleganteng at marangyang espasyo, tinatapos ni Arvin ang pagsasaayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Sa paligid niya, sina Yun, Mateo, at iba pang mga kaklase ay nagtatawanan, kumukuha ng mga larawan, at nagre-record ng mga video para sa social media. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa selebrasyon, ang mga ilaw, ang mga toast, at ang inaasahang mga talumpati. May isang nagtanong kung dumating na ba ang kanyang ina. Saglit na nag-alinlangan si Arvin, at saka sinabing hindi ito darating. Abala raw ito sa trabaho, at hindi naman interesado sa ganitong mga bagay. Tinakpan niya ang kaba sa likod ng isang pilit na ngiti, pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng kasinungalingan. Ilang sandali pa, dumating si Ligaya sa lugar. Tumigil siya sa harap ng pasukan. Sinubukang ayusin ang gusot na blusa. Pumasok siya sa bulwagan na may pag-aalinlangan. Pinagmamasdan ang lahat ng may halo ng pagkamangha at pagkalito.
Ang mga tao ay nakaayos ng formal. May mga waiter na naglalakad bitbit ang mga bandehado. Marahang tugtog ang musika. At ang mga kamera ay kumikislap sa bawat direksyon. Para sa kanya, ibang mundo ang lahat. Natanaw niya si Arvin malapit sa entablado. Napapalibutan ng mga kaibigan. At ngumiti siya, puno ng pagmamalaki. Lumapit siya sa anak. Pero nang makita siya ni Arvin, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Tumuwid ang tindig, luminga sa paligid, at umatras ng 2 hakbang. Napatigil si Ligaya, nagulat, at tinangkang batiin siya. Nagkunwaring walang naririnig si Arvin, at inilayo ang tingin, para bang hindi siya nakita. Napansin ng mga kaibigan ang kakaibang tensyon. Nagkatinginan sila, halatang may mali. Tiningnan ni Jun si Arvin, na may pagkalito, habang si Mateo ay may ibinulong sa mahina at seryosong tinig. Si Ligaya, bagaman ramdamang pag-iwas, hindi na nagpumilit. Tumayo siya sa isang tabi, suot pa rin ang maruming uniforme at bitbit ang isang ngiting tila naubos, habang nakapalibot sa kanya ang mga matang hindi makapagdesisyong, maawa o mapahiya. Sa kabila ng pagtaboy, nanatili siya sa bulwagan. Alam niyang iyon ang araw ng kanyang anak, at kahit hindi nito gusto ang kanyang presensya, hindi siya aalis. Sapagkat alam niya, iyon ang gabing binuo niya gamit ang bawat bote, bawat baryang inipon mula sa taon ng sakripisyo. Nagpatuloy ang kasayahan, may mga nagsasaya, nagtatawanan, nagkakamustahan, at nagpapasalamat. Tumutugtog ang musika, umiikot ang mga ilaw, at palakpakan ang sumasalubong. Sa bawat grupo ng mga nagsipagtapos, si Ligaya ay nanatili sa sulok. Suot pa rin ang uniforme, tahimik na nakatingin sa anak mula sa malayo. Hindi siya nahiya sa suot or amoy ng trabaho, pero malinaw sa kanya na ang anak ay hindi komportableng makita siya roon. Gayunman, nanindigan siyang manatili. Determinado siyang makita ang anak na tumanggap ng diploma. Sa pagtatapos ng seremonya, umakyat sa entablado si Padre Lito, ang rektor. Hawak ang mikropono. Humingi siya ng katahimikan at sinabing bago matapos ang gabi, may espesyal siyang pasasalamatan. Unti-unting natahimik ang lahat at tumingin sa kanya. Sa kalmadong boses, isiniwalat niyang ang buong kaganapan. Ang seremonya, kainan, imbitasyon, at mga kasuotan ay naganap dahil sa isang taong nagpakita ng walang kapantay na kabutihang loob. Ilang segundo ring natahimik ang bulwagan. Pagkatapos, binanggit ni Padre Lito ang pangalan ni Ligaya at sinabi na siya ang ina ni Arvin. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa buong lugar. Napatingin ang lahat sa dulo ng bulwagan, kung saan nakatayo si Ligaya. Halatang gulat at emosyonal. Saglit siyang natigilan, pero nang anyayahan siyang pumunta sa entablado, nagsimula siyang lumakad papunta sa hagdanan, ng dahan-dahan, at may pag-aalinlangan. Unti-unting, lumakas ang palakpakan, habang naunawaan ng mga tao kung gaano kahalaga ang kanyang ginawa. Ang babaeng pawisan at may amoy ng lansangan ay hindi isang estranghero. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng selebrasyon. Napatigil si Arvin. Nakaupo siya sa harapan kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi makakilos. Para siyang tinamaan ng isang suntok na hindi niya nakita. Hindi niya alam kung paano tumugon. Pinanood lang niya habang umaakyat ang kanyang ina sa entablado at unti-unting pinupuno ng palakpakan ang buong bulwagan. Tiningnan siya ni Jun at Mateo. Halatang nag-aabang ng reaksyon, pero nanatili siyang nakayuko. Pilit itinatago ang sarili sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Sa entablado, hawak ni Ligaya ang mikropono gamit ang nanginginig na mga kamay. Kahit hindi handa, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niyang ito ay isang matagal ng pangarap. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong mag-aral noon.
Pero naniniwala siya sa edukasyon. Ibinahagi niyang matagal siyang nag-ipon, hindi para magyabang, kundi para bigyan ng anak at mga kaibigan nito ng gabing hindi nila malilimutan. Inilahad niya ang pagmamahal, ang halaga ng pagsuporta, kahit hindi ito masuklian. At sa huli, sinabi niyang kahit alam niyang hindi siya ang ina na karaniwang inaasahang makikita sa ganoong okasyon, naroon siya, buo ang loob, dahil nakita niyang tagumpay ng bawat kabataan, ang dahilan upang maging masaya, malakas, at tuloy-tuloy ang naging palakpakan. May mga taong naiyak, ang iba'y tumayo para pumalakpak ng buong puso. Sa gitna ng mga tao, nanatiling nakaupo si Arvin, walang reaksyon. Tumayo siya ng tahimik at lumabas ng bulwagan nang hindi nagsasalita. Sinundan siya ng tingin ng mga kaibigan, hindi makapaniwala sa lamig ng kanyang pagtugon sa nasaksihan. May sinabi si June sa mababang tono at napailing si Mateo, halatang dismayado. Samantala, bumalik si Padre Lito sa entablado at muling hinarap si Ligaya. Sinabi niyang dahil sa ipinakita nitong kabutihan at sakripisyo, napagpasyahan ng paaralan, nabigyan siya ng buong scholarship. Nagulat at natuwa ang mga tao. Ipinaliwanag ng rektor na pinahahalagahan ng institusyon ang mga taong tulad niya na lumalaban hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Simula sa gabing iyon, may pwesto na siya sa paaralang tinulungan niyang buuin. Hindi na napigilan ni Ligaya ang luha. Sa gitna ng emosyon, buong tapang siyang nagsabi na matagal na niyang pangarap ang mag-aral ng medisina. Tinanggap niya ang alok ng may buong puso at nangakong pahahalagahan niya ang bawat klase at bawat oportunidad. Muling tumayo ang buong bulwagan sa palakpakan. Bumaba si Ligaya mula sa entablado habang binibigyan ng masigabong papuri, puno ng emosyon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam niya ay nakita rin sa wakas ang kanyang pagsusumikap. Si Arvin, sa kabilang banda, ay hindi na bumalik pa sa kaganapan noong gabing iyon. Umuwi si Ligaya na may ningning sa mga mata at magaang puso. Bit-bit niya sa bag ang isang polyeto ng kolehiyo na may impormasyon tungkol sa kursong medisina at sa kanyang pandinig, tila naroon pa rin ang ingay ng palakpakan. Para sa kanya, ang gabing iyon ay isang bagong simula. Patunay na ang buong buhay ng pagtitiis ay sa wakas na bigyan ng kaunting pagkilala. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto sa kanilang bahay, agad na palitan ang saya ng pagkailang. Nakaupo si Arvin sa sofa, nakatawid ang mga braso at mabigat ang mukha. Bago pa siya makapagsalita, tumaas na ang boses nito at inakusahang pinahiya raw siya sa harap ng lahat. Ayon kay Arvin, hindi raw iyon kabutihang loob, kundi isang eksenang hindi niya kailanman hiniling at kailanman ay hindi niya papayagan kung nalaman niya. Sinubukang ipaliwanag ni Ligaya na wala siyang intensyon na saktan ang damdamin nito, na lahat ng ginawa niya ay dahil sa pagmamahal at para bigyan ng klase ng karanasang siya mismo ay hindi naranasan. Aniya, hindi niya kailanman hinangad ang palakpakan o papuri. Gusto lang niyang maramdaman na bahagi siya ng tagumpay ng anak. Ngunit, nanatiling matigas si Arvin. Tinawag niyang kahiya-hiya ang buong sitwasyon. Sinabing sumobra si Ligaya at tuluyang pumasok sa kwarto nang hindi na nagpatuloy pa ang usapan. Naiwan si Ligaya sa kusina, nakaupo ng ilang minuto. Nakatingin sa diploma ng high school ni Arvin na nakadikit sa pader at iniisip kung paano naging dahilan ng away ang isang bagay na dapat sana ay maganda. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Ang mga usapan ay naging limitado sa mga kailangang sabihin lang. At ang mga mata ay iniiwasan na ang isa't isa. Sinimulan na ni Ligaya ang klase sa kolehiyo
at agad siyang nagsubsob sa pag-aaral. Gigising siya bago pa sumikat ang araw para mag-review, maghapon na sa klase, at uuwi na may mga dalang kwaderno na puno ng sulat. Sa gabi, nagbabasa siya hanggang sa antukin. Kahit mahirap, kitang-kita ang sigasig niya. Napansin ng ilang guro ang kanyang dedikasyon at ang ilang kaklase na noong una ay nagulat sa kanyang edad at pinagmulan, ay nagsimulang irespeto siya dahil sa seryosong pagtrato niya sa bawat paksa. Pakiramdam niya'y muli siyang nabuhay. Para bang nagsisimula ulit ang kanyang kwento. Samantala, nagsimula na rin si Arvin sa kanyang propesyon sa isang respetadong law firm. Araw-araw, suot ang barong at kurbata. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Nang may tiyaga at disiplina, mabilis siyang nakilala bilang abogadong mahusay, direkta, at praktikal. Ngunit sa loob ng bahay, iniiwasan niya ang pakikihalubilo. Maaga siyang umaalis, gabi na kung umuwi, at hindi man lang nagpapakita ng interes sa bagong buhay ng kanyang ina. Nagkukunwaring hindi niya nakikita ang mga librong nakakalat sa mesa, ang puting uniforme na nakasabit sa silya, o ang mga schedule ng exam na nakadikit sa ref. Ang bahay, na dati ng tahimik, ay para bang nahati ng isang pader na hindi nakikita. Habang lumalala ang tensyon, dumating sa puntong, matapos ang isang mainit na pagtatalo sa hapunan, nagdesisyon si Arvin na umalis ng bahay. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo na hindi na niya kayang makisama sa ganitong sitwasyon. Hindi na siya pinigilan ni Ligaya. Tinanong lang niya kung isasama na ba ni Arvin ang lahat ng gamit o babalik pa ito. Walang emosyon ang sagot ng binata. Hindi na raw siya babalik. Ilang araw lang ang lumipas. Lumipat na si Arvin sa isang maliit na apartment, ilang kalsada lang ang layo. Hindi na siya nagbigay ng kontak. Hindi na sumasagot sa mga mensahe. Tumatanggi sa mga tawag. At hindi rin nagbigay ng bagong address. Muli, naiwan si Ligaya sa bahay. Mag-isa. Sa mga sumunod na buwan, nanatiling matatag si Ligaya. Kahit masakit, nagpatuloy siya sa pag-aaral. Itinuon niya ang pansin sa mga takdang aralin. Sumali sa mga aktibidad. At unti-unting nakuha ang respeto ng mga guro at pakikipagkaibigan sa ilang kaklase. Sa kabilang panig ng syudad, patuloy naman sa pag-angat si Arvin sa kanyang karira. Lalong lumawak ang pagkilala sa kanya, nakakakuha ng malalaking kliyente at pinupuri ng mga nakatataas. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mag-isa, walang koneksyon, walang tunay na kausap, at walang balita mula sa babaeng iniwan niya. Mag-ina silang parehong humihinga sa iisang hangin, naglalakad sa magkatulad na mga kalye, pero nabubuhay bilang mga estranghero, pinaghiwalay ng galit, pride at katahimikan. Lumipas ang 6 na taon, at hindi na si Arvin ang parehong batang umalis noon na hindi man lang lumingon. Isa na siyang tanyag na abogado, kilala sa korte, iginagalang ng mga negosyante, at kinatatakutan ng mga kalabang legal. Marunong siyang magplano, laging handa sa argumento, at bihasa sa paghawak ng kahit pinakamahihirap na kaso. Suot niya ang mga damit na sinadya para sa kanya, dumadalo sa mga formal na hapunan, at kayang kontrolin ang isang silid ng mga executives sa ilang minuto lamang. Sa papel, siya na ang larawan ng tagumpay at profesionalismo, pero sa likod ng lahat ng iyon, nanatiling mag-isa, hindi na siya muling tumawag sa ina. Iniiwasan ang usapan tungkol sa nakaraan, ang lugar kung saan siya lumaki, at kahit anong alaala na maaaring magpaalala kung sino talaga siya. Pinalitan niya ang koneksyon ng schedule at ang pagmamahal ng posisyon. At kahit hindi niya ito sabihin, ramdam niya, may puwang sa loob na palaki ng palaki. Noong gabing iyon, pauwi siya mula sa isang mahabang pagpupulong
kasama ang mahalagang kliyente. Malakas ang ulan. Halos hindi makita ang daan sa likod ng windshield. Pero, nagpumilit pa rin siyang magmaneho. May tawag na pumasok. Habang binabaybay niya ang isang madilim na kanto, tumingin siya sa telepono ng ilang segundo at sa isang iglap, nangyari ang lahat. May kotseng sumalubong sa maling direksyon. Sinubukan niyang promeno, pero madulas ang kalsada. Malakas ang banggaan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng yero. Pagkabasag ng salamin at pagkaraan ay katahimikan. Nawalan ng malay si Arvin, nakasubsob sa manibela, at wala nang alam sa mga sumunod pang nangyari. Ilang minuto lang ang lumipas. May mga residente sa lugar na tumawag sa mga bumbero, at dumating ang ambulansya na may kumikislap na pulang ilaw. Maingat siyang iniahon ng mga paramediko mula sa guho ng sasakyan at agad dinala sa pinakamalapit na ospital, ang ospital ng universidad na may aktibong duty ng gabing iyon. Dumating sila sa mataas na bilis. May kasamang sirena, binabaybay ang baha sa gitna ng kalsada. Si Arvin ay walang malay, may hindi matatag na pulso, duguan ang mukha, at may iniindang sakit sa tiyan. Kaagad na tinawag ang pangkat medikal nang ipasok ang stretcher sa emergency. Naka-duty si Ligaya ng gabing iyon. Kakatapos lang niya sa isang pediatric consultation nang marinig ang tawag mula sa emergency. Tumakbo siya patungong trauma room, gaya ng palagi niyang ginagawa sa bawat bagong kaso. Ngunit paglapit sa stretcher at makita ang mukha ng pasyente, parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga pa. Si Arvin, sa isang iglap, natigilan siya. Ang anak na hindi niya nakita ng 6 na taon. Ang parehong taong tumalikod at tuluyang nawala, narito ngayon. Walang malay, sugatan, walang laban. Parang biglang bumuhos ang lahat ng alaala. Ang pagkabata nito, ang mga araw ng hirap, ang sakit ng pagtanggi, ang pag-pride na pinilit niyang lunukin. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang halaga ang lahat ng iyon. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ang panginginig ng kamay sa hawak niyang coat at lumapit. Hindi bilang ina, bilang isang doktor. Profesional siyang nagbigay ng utos sa mga nurse. Tiniyak ang vital signs at agad nagpakuha ng mga test. Hindi siya nagpahalata ng emosyon sa harap ng team. Ngunit sa loob, mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Mas matindi pa sa kahit anong galit ang takot niyang mawala ng anak. Nang ilipat si Arvin sa observation area, nanatili siyang malapit. Kahit tapos na ang kanyang papel sa kaso, makalipas ang ilang oras, unti-unting bumalik ang ulirat ni Arvin. Paulit-ulit siyang pumikit at tumilat. Pilit inaalala kung nasaan siya. Mabigat ang katawan, masakit ang ulo, malabo ang paningin. Sinubukang magsalita, pero tuyong-tuyo ang bibig. Paglingon niya, may nakita siyang puting anino sa gilid. Akala niya'y nurse lang, hanggang sa marinig ang boses. Nasa ospital ka, Arvin. Naaksidente ka, pero ligtas ka na ngayon. Dahan-dahan siyang tumingin at nakilala ito. Kita sa mga mata niya ang litong damdamin. Inay? Tumango si Ligaya. Dahan-dahang lumapit sa kama. Oo, ako ito. Pero ngayon, kailangan mong magpahinga. Mag-uusap tayo sa tamang oras. Sinubukan niyang bumangon, pero napaungol sa sakit. Anong ginagawa mo dito? Kinuha ni Ligaya ang chart, inayos ang monitor sa tabi, at tumugon ng walang pag-aalinlangan. Dito ako nagtatrabaho. Naka-duty ako nang dinala ka rito. Ako ang unang tumanggap sa'yo. Matatag ang boses niya, pero hindi maitatago sa mata ang emosyon. Ilang segundo siyang tiningnan ni Arvin. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Gising, pero tuliro pa rin. Muling ipinikit ang mata. Inayos ni Ligaya ang kumot. Chinek ang mga reading. At bago umalis,
bumulong ng mahina. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay ka na ngayon. Lumabas siya ng silid na mabigat ang dibdib, ngunit magaan din ang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Pero sa sandaling iyon, isa lang ang sigurado. Kahit anong nangyari, kaya pa rin niyang alagaan ang anak. Tulad ng dati, kahit pa nakalimutan na nito kung paano alagaan siya pabalik. Tumagal ng ilang linggo ang paggaling ni Arvin. Kinailangan niyang ipagpaliban ang mga schedule, kanselahin ang mga hearing, at sabihan ang mga kasosyo sa opisina na pansamantala siyang hihinto. Sa panahong ito, bumalik muna siya sa bahay ng ina. Hindi madaling desisyon iyon. Ito lang ang lugar na sapat ang katahimikan at pagkakakilala para makabawi siya. Pero ito rin ang lugar kung saan gumuho lahat noon. Tahimik ang mga unang araw. Naghahanda si Ligaya ng pagkain. Iniiwan ang gamot sa mesa. Inaayos ang schedule ng check-up. Lahat iyon nang hindi sinasaktan ang espasyo ng anak. Si Arvin naman, halos hindi lumalabas ng kwarto. Tinitiis ang sakit sa katawan at isang bagay na mas mahirap tanggapin, ang presensya ng ina. Hindi na siya ang babaeng naaalala niya. Wala na ang amoy ng dumi. Wala na ang pagod na postura. Suot niya ang lab coat na may pangalan. Nagsasalita ng mahinahon. Sigurado sa lahat ng paliwanag. Unti-unti, napansin ni Arvin ang pagbabago. Pinagmasdan niya ito pag-uwi mula sa duty habang nagbabasa ng case notes. Habang inuusal ang mahahabang pangalan ng gamot, naisip niya, kahit matapos ang lahat ng sakit, nanatili pa rin itong ina. Pero ngayon, isa rin siyang taong halos hindi niya kilala. Nalilito siya. Ang respeto ay may kasamang hiya. At habang hindi niya alam kung paano aayusin ito, nagsimula siyang pag-isipan ang sariling landas. Isang gabi, habang nanonood ng balita tungkol sa sapilitang pagpapalayas sa mga pamilya, parang may tumama sa kanya. Hindi na raw niya kayang bumalik sa kung ano siya noon. Ang mga kliyente niya noon ay walang mukha, walang kwento, puro papeles lang. Ilang beses na ba siyang nagtanggol sa kumpanyang sumira ng buhay, ng pamilya, ng kwento gaya ng sa sarili niyang ina, na matagal na niyang tinakasan. Nang bumalik siya sa opisina, akala ng lahat ay normal lang. Pero sa unang linggo pa lang, tumanggi siya sa isang multimilyong kaso laban sa mga tindero sa palengke. Dahilan ay etikal na paninindigan. Sa halip, humiling siyang tumanggap ng pro bono case para sa isang matandang babae na maling na paratangang nagnakaw sa tindahan. Nagulat ang mga kasosyo. Isa sa kanila ang pilit siyang kinausap na huwag sayangin ang reputasyon, na hindi gusto ng malalaking kliyente ang mga abogadong kumakampanya sa mahihirap. Tahimik lang si Arvin. Hindi siya umatras. Sinabi niyang mananatili siya sa opisina, pero siya na ang pipili ng kasong hahawakan. Ayon sa prinsipyo, hindi sa laki ng kontrata. Wala nang duda. May nagbago sa kanya. Mula sa loob, tahimik na sinusubaybayan ni Ligaya ang lahat mula sa malayo. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagbibigay ng puri ng lantaran, pero pinagmamasdan niya bawat hakbang gamit ang matang. Hindi pumikit kailanman. Ramdam niya ang pride, pero alam din niyang ang anak ay nasa gitna pa rin ng isang proseso ng muling pagtatahi ng sarili. Sa pagitan nila, unti-unting nagbago ang uri ng ugnayan. Hindi man sila muling naging malapit, unti-unti silang bumuo ng isang rutang may respeto. Nagpapalitan sila ng maliliit na kabaitan. Iniiwan ni Arvin ang kape na nakasalang sa coffee maker kapag alam niyang darating si Ligaya mula sa duty sa madaling araw. Inaayos naman ni Ligaya ang sofa tuwing umaga bago pa ito bumaba. Sa paglipas ng mga araw, ang mga simpleng kilos na iyon ang pumalit sa mabigat na katahimikan ng mga nakaraang taon. Isang gabi, dumating si Arvin
mula sa isang hearing kung saan ipinagtanggol niya ang isang binatilyong maling pinagbintangan ng pagnanakaw. Inilapag niya ang kanyang folder sa mesa at bago umakyat, dumaan muna sa kusina kung saan nakaupo si Ligaya, abala sa pagsasaayos ng ilang papel mula sa unibersidad. "Ma, proud pa rin ba kayo sa akin?" Tanong niya, hindi makatingin ng diretsyo. Dahan-dahang iniangat ni Ligaya ang kanyang tingin. Huminga ng malalim at tumugon ng hindi nagmamadali. "Oo, anak, pero gusto kong makita kung kaya mo ring ipagmalaki ang sarili mo." Hindi iyon sinabi para saktan, isa iyong katotohanan. At naintindihan iyon ni Arvin. Naroon pa rin ang sugat, bagamat unti-unti na itong naghihilom. Pero ngayon, mayroon ng direksyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isa pang pader. Isa na itong tulay. Salita sa salita, kilos sa kilos, ang anak na dati pilit lumalayo sa ina, ay kusanang lumalapit. At sa pagkakataong ito, mula na sa kanyang sariling loob, sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumabas ang pangalan ni Arvin sa mga espasyong malayo sa dati niyang ginagalawan. Mula sa pagiging abogado ng malalaking kumpanya, naging kilala siya bilang tagapagtanggol ng mga kasong walang gustong hawakan. Naimbitahan siya sa mga forum tungkol sa karapatang pantao, akses sa hustisya, at panlipunang pananagutan. Isang kilalang institusyon ang nag-anyaya sa kanya para sa isang seremonyang nagbibigay parangal sa mga taong gumagamit ng batas upang baguhin ang mga buhay. Tinanggap ni Arvin ang paanyaya ng tahimik. Alam niyang hindi para sa papuri ang lahat ng ito, kundi bilang bahagi ng pagsisikap niyang ituwid ang landas na minsan niyang pinili. Sa araw ng seremonya, puno ang auditorium. Maraming kilalang pangalan sa larangan ng batas ang naroon. Nang siya na ang tinawag sa entablado, matatag niyang hinawakan ang mikropono. Tumingin sa mga tao at nagsalita. Direkta ang kanyang tono. Walang paligoy-ligoy. Sinabi niyang, walang saysayang batas kung hindi ito ginagamit para sa mga pinakanangangailangan. Nagkwento siya tungkol sa mga taong hindi napapansin, kung gaano kadaling talikuran ang mga nasa laylayan, at kung paanong madalas nagsisimula ito sa loob mismo ng sariling tahanan. Sa isang bahagi ng kanyang talumpati, bahagyang napahinto ang kanyang tinig. Matapat niyang sinabi na lahat ng natutunan niya tungkol sa karakter at dangal ay hindi niya nakuha sa unibersidad o sa hukuman, kundi mula sa isang babaeng habang buhay na hinusgahan dahil sa kanyang hitsura at kalagayan. Pero patuloy pa rin sa pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Wala siyang binanggit na pangalan, pero si Ligaya, na nakaupo sa pinakadulo ng auditorium, alam na tungkol iyon sa kanya. Pumalakpak siya tulad ng iba, pero ang nararamdaman niya ay higit pa. Oo, may pagmamataas, pero ramdam niya rin ang kaunting agwat. May mga pader pa ring hindi tuluyang gumuho, at kahit nagbabago si Arvin sa panlabas, alam ni Ligaya na sa kaloob-looban, may mga bigat pa rin siyang hindi kayang bitawan. Nang gabi ring iyon, pagbalik nila sa bahay, dumaan si Arvin sa kusina habang naghuhugas ng pinggan si Ligaya. Nagsabi siyang gusto niyang makipag-usap. Naupo sila sa mesa, tulad ng dati, pero ang katahimikan ay may bagong timpla. Mahirap man, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niyang matagal siyang nabuhay na may hiya sa ina, hiya sa sarili. Tinanggihan niya ang lahat ng pinanggalingan niya dahil sa takot sa sasabihin ng iba. At ngayong alam na niyang mali siya, hirap pa rin siyang intindihin kung paanong nagawa niyang saktan ito ng ganoon. Tahimik lang si Ligaya habang nakikinig, hindi umimik hanggang sa matapos siya. Nang tumigil na si Arvin, namumuo ang luha sa kanyang mata.
sinabi ni Ligaya sa matatag, ngunit mahinahong tinig. Pinapatawad kita, Arvin. Pero sana, magpakatotoo ka. Para matutunan mong patawarin ang sarili mo. Tumangulang siya, walang salita. Nananatiling nakabitin sa hangin ang bigat ng mga salitang iyon. Walang yakap, walang pangakong binitawan. Pero may katotohanan. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Arvin na ang kapatawaran, gaya ng muling pagtayo, ay hindi isang sandali. Isa itong proseso na nagsisimula sa loob at kailangang dumaan sa panahon bago ito umabot palabas. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong maraming sakit, ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwento nating ito ay may iniwang tanong, damdamin, o inspirasyon sa iyo, paki-subscribe. Malaking tulong ito para patuloy naming maibahagi ang mga totoong kwento na dapat marinig. Ikomento mo kung taga saan ka. At kung maaari, paki-share ang video. Sa panahon ngayon, ang isang kwento ng tagumpay ay maaaring maging kwento rin ng pag-asa para sa iba.